May mga lugar na hindi lamang dinarayo dahil sa ganda ng tanawin, kundi sa mga kwentong nakatago sa likod ng bawat bato, bawat bundok at bawat istruktura tila imposible ang pagkakatayo. Sa paanan ng Mount Banoy sa Batangas, may isang bahay na matagal nang pinag-uusapan ng mga biyahero at mahihilig sa kakaibang destinasyon. Sa unang tingin, tila ba lumulutang ito sa gilid ng bundok. Ngunit, habang papalapit ka ay unti-unti mong mapapansin ang isang bagay na lalong magpapamangha sa'yo. Ang bahay na ito ay itinayo mismo sa ibabaw ng isang napakalaking bato sa gilid ng isang matarik na bangin. Isang obra ng disenyo na tila hinahamon ng imahinasyon ng sino mang makakakita. Paano ito na itayo sa ganitong lokasyon? Ano ang dahilan kung bakit naging isa ito sa pinakakilalang bahay bakasyunan at tourist attraction sa Batangas? Sa ating paglalakbay ngayon, susuriin natin ang bawat detalye ng natatanging lugar na ito. Hahangaan ng mga nakakamanghang tanawin sa paanan ng Mount Banoy at aalamin kung bakit patuloy itong dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isang kakaibang bahay, isang pambihirang tanawin at isang destinasyon na nagpapatunay na may mga lugar sa Pilipinas na higit pa sa inaasahan. Ito naman sir, yung aming kwarto mag-asawa, master's bedroom, baga ito. Ito po. Okay. Yan ang master's bedroom namin. Talagang nakapatong po talaga sa bato, no? Ito yung bato na to, talagang di naman namin tinanggal yan. Yun, medyo nagalaw na nga lang namin, medyo kalungkot din ng konti. Pero nilagyan kasi namin ng hagdanan, baga inukit namin yung pinaka-step niya. Yun. Ito po yung common CR na rin po ito. Common na CR dito. Para talagang nasa labas talaga. Kasi silipin Medyo ko lang. magulo pa nga lang. Okay. Ito yung magiging CR ng Ito yung shower room niya. Ayan po. Shower po. Ito magiging shower room niya. Sineparate lang natin yung para doon sa CR. Ayan. Ito naman po sa pag-agawa. Ito di sa bato na to. Talagang, ito po talaga pundasyon po talaga. Yan ang pundasyon niya, bato. Grabe, ito yung bato. Dito sa entrance, ito intended din to para doon sa, kasi may mga bisita rin kasi ako dito na mga friends ko. Gusto rin lang, may tent area daw. Kasi gusto rin lang tent din. Ganun. Pwede Mag-set up maglatag ng tent dito. Pwede rin dyan. Okay mga motivation, bali nandito tayo ngayon sa Batangas City, sa Batangas. Dito na tayo papasok na tayo ng barangay San Jose Seco. Bali ang pakay natin ngayong araw, pupuntahan natin yung bahay sa bato dito sa Batangas City. Bali isa ito sa mga sikat na pwedeng pasyalan dito sa Batangas City, yung bahay sa bato kasi kakaiba siya. Yung bahay na to ay nakatayo mismo sa ibabaw ng bato, tapos syempre yung gilid niya ay bangin. So kakaiba siya, nagkaroon siya ng parang attraction talaga sa mga tao. Kaya ito ngayon ang bibisitahin natin, alamin natin ang itsura or kwento na malalaman natin doon sa bahay ng bato. Bali yung mga motivation, nagbiyahe na ako na almost siguro mga 2 hours mahigit na bago ko ito narating na barangay San Jose Seco. Papasok tayo dyan, okay? Bali sa pala itong mga motivation, sa Talumpok Est Road. Ito, sama kayo mga motivation sa biyahe. Actually nakarating na ako dati dito nung pumunta kami sa Mount Banoy. Dito rin kasi ayun, mga motivation yung tower na yun nakikita dito. Ako lang makita dito sa may part na to. Yung tower na yun, yung Mount Banoy. Nakarating na kasi ako dati doon, rides kami pupunta doon sa Mount Banoy. Ngayon nadaanan lang namin to na bahay sa bato, hindi namin pinuntahan. Ngayong araw isasadyain natin kasi matagal ko na rin itong gusto puntahan. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon. Bali papasok na tayo dito. Ito mga motivation nakalagay to Mount Banoy. Kaya kung pupunta kayo dito, halimbawa pupunta kayo ng Mount Banoy, isa pa to sa pwede nyo yung side trip, yung bahay sa bato. Maganda rin kasi ito mga motivation. Tingnan natin. Saka na siya, ina-allowed na siya sa mga turista na bisitahin. Kaya marami din dumadayo dito. Sa pagpasok dito mga motivation, alam ko meron dito environmental fee na 30 pesos ata yun.
check natin dito. Kasi alam ko dito may panangunahan sa may barangay. Merong bayad dito. Malapit na, 7 minutes na lang. Saka kung aakyat kayo dito, lalo kung makakarating kayo ng Mount Banoy, napakatarik dito mga motivation, ingat kayo. Hirap na hirap nga kami dito, lalo lang pagpababa ka na, halos puro lusong na talaga. Talagang lulusot ang preno mo eh. Ayan mga motivation, Barangay Talumpok East. Kasi yung kasamahan namin naka ADB, grabe lusot ang preno niya. Hindi siya talaga, hindi siya nakadiretso ng baba. Nagpahinga muna kasi talagang lumusot ang preno. Pag gano'n na kami noon, pababa na kami noon galing sa sa Mount Banoy viewpoint. Kaya ingat kayo pag pupunta kayo dito, lalo sa mga naka-scooter. Nahirap pababa, talagang mapapalaban yung preno nyo. Grabe ang ahon, saka yung lusong syempre pag pababa na kayo. Ngayon, hindi na tayo aabot doon sa Mount Banoy kasi itong pupuntahan natin na bahay sa bato, dito rin ito sa may paanan ng ng Mount Banoy. Ito mga motivation, may barangay dito. Ako may nangaharang dito eh. Ngayon parang wala Parang may bayad dito na 30 pesos eh. Ito. Ayan. Diyan po sa bahay na ba to? Sarado po. Nakausap ko na po yung may-ari. Payag po. Opo. Nagka-chat na kami. Kasi Sabado Linggo lang pala sila open. Sige po, salamat. Naku, sinipot ako mga motivation. Yun pala mga motivation, yun may bago ngayon. Ang bayad ay 20 pesos lang pala. Tapos ngayon ay meron na siyang iniiwan na valid ID. Tapos pipicturan ka. Tapos magbibigay sila ng number sa'yo. So actually ang bahay sa bato mga motivation, sarado talaga to pagka weekends. Nagbubukas lang to Sabado at Linggo. Bali nagchat lang kasi ako sa Facebook page nila. Sabi ko ay bibisita ako. Kaya napayagan ako mga motivation pumunta dito. Kaya di ba sabi doon sa akin kanina ay sarado daw. Okay. Pala yung mga bago ngayon. Dati kasi parang lang kami, nagbayad lang kami ng environmental fee lang eh. Tapos yun, nakadiretso na kami, wala nang ID na iniwan eh. Yun ang pagkakatanda ako dati. Pero bagay, ang nagbayad kasi nun yung tropa, yung kasama namin. Baka nag-iwan din ng ID nung time na yun. Hindi ko lang kasi naalala eh. Saka yung binibigay nilang ticket, mayroong hotline number. Kasi in case na magkaroon ng problema dito, pwede kayong tumawag para ma-rescue ko kayo. Kasi talagang mahirap yung daan dito mga motivation. Lalo pag andun kayo sa pakat kayo ng Mount Banoy viewpoint, talagang matarik. Yan. Ayan, sisimula na yung ahon mga motivation. Yan. 3 minutes na lang, nandun na tayo. Papasok kasi yung mga motivation eh, aakyat pa tayo para magki-trekking pa tayo ng konti bago natin marating yung bahay sa bato. Yeah. Eto, presko na dito. Malapit na tayo. Eto, bahay sa bato. May signboard na rin. Talagang dinadayo talaga to dito sa Batangas City. Ayun ayun, parang nakikita ko na. Tanaw na siya dito. Ayun Barangay Talumpok, Silangan. Yung pagka visitor kayo dito, ayan, mag-iiwan kayo ng isang valid ID. Buti maganda na yung kalsada dito eh. Parang na siya, naayos na asfalto na siya. Parang tagal na kasi may 1 year na kasi kami nang pumunta mula nung pumunta kami dito sa taas eh. Maganda rin dito mag-camping eh. Yung Mount Banoy kasi mga motivation, yan, pinagka-campingan din yan. Kaya maraming dumadayo dito. Sana makapag-drone tayo kasi medyo parang malakas ang hangin ah. Eto na, malapit na tayo. 1 minute.
Ayun oh, to Batangas City campsite. Ayun, may mga campsite na nga dito. Ito na mga motivation na. Ay hindi, iba pa pala. Ayan, ramdam na natin yung pag-ahon dito. Ayan. Yeah. Uy, may swimming pool oh. Yeah. I love Sitio Banoy. Grabe to mga motivation oh, trek nito oh. Yan oh. Wah! Kaya talagang hirap dito pagka nakakamatik talaga yung motor, lalo pag may angkas ka pa. Ito na siya. Ito, may daan dito mga motivation oh. Ito nga ba yun? Ay, hindi. Kala ko yun na yun. Mas kaya daan dito? Parang yun ata yun ah. Saan kaya daan dito? Saan pa sa mga Google Maps? Ito na eh. Ito yung pinaka-entrance mga observation. Ayan siya oh. Dito na tayo. Ayan. Hanap lang tayo dito ng madadaanan. Okay. Ito po yung bahay na ba? Ito po ano? Yung bahay na ba to? Dito po? Paakyat po dito? Sige po, salamat. Ito na pala. Tingnan natin kung makakaakyat ang motor. Ay, makakaakyat na siguro yung motor, mga motivation. Ayan oh, may daan na siya. Ito lang, hanggang dito lang. Okay, nandito ka ata may-ari mga motivation eh. Kasi paalam naman ako eh. Ayan. Okay tayo. Kasi bali, nakachat ko naman kasi mga motivation yung may-ari, kaya napayagan tayo pumunta dito. So okay tayo, tingnan natin. Dito na yan, dadaan tayo dito. Okay? Okay mga motivation, bali nakarating na tayo dito sa bahay sa bato. Bali ito yung magiging parking pala dito. Makikita nyo dito, ito yung parking. Yan. Tapos, ito yung paakyat. Sabi ko nga kanina, nakipag-coordinate na ako sa may-ari nito. Bali nag-chat ako sa FB page nila. So ngayon, pinayagan naman ako. Sabi nga sa kanya, after lunch ako na pumunta. Kaya medyo hinapon din ako kasi yun, after lunch ang sabi sa akin. Actually, sabi ko kanina, sarado to ng Lunes hanggang Biyernes. Bali, ina-allow lang dito yung pinabibisita lang dito yung mga turista pagka siya mga motivation. Pagka Sabado at Linggo. Sana nandito yung may-ari para natin. Makausap natin. Ayan, ganda dito mga motivation oh. May siya oh. Makikita natin dito na ang ganda. Ganda papasok dito. Ayan. May hagdanan siya patakyat oh. Ayan ang mga motivation oh. Makikita natin dito. Kakahinga lang. Medyo malapit lang naman sa siya, sa highway. Ang ganda ng niya oh. Hagdanan oh. Ay siya oh. Wow. Ganda ng entrance oh. Napakaganda mga motivation, tingnan talaga. Dito pa lang oh. Parang welcome na welcome ka na no. Yan. Parang welcome na welcome pa na siya eh. Yan. Andiyan po si sir. Nagkakausap na po kami noon. Sige po. Yan. Ayun mga motivation oh. Ayan, pakit na. Ayan. Ayun si sir. Ikaw na nga hinihintay. Okay po, salamat. Paalis na yan. Sige po. Hinihintay ka na. Sige po, salamat. Hinihintay na po ako ni sir. Nag-PM kasi ako sa kanya. Napatagal kasi ako eh, gawa ng naligaw-ligaw ako. Ayan, akit na tayo. May sound nga lang siya. Ayan, dito tayo sa taas. Okay mga motivation, nandito na tayo sa bahay na bato. Balik, makakausap natin yung may-ari. So, pinagbigyan tayo ng may-ari kahit na hindi oras ng pagdalaw dito. So, kausapin po natin yung may-ari. Ito. Sir, ito. Sir, ano po pa palangalan niyo po? Nick po. Nick Heraldo. Salamat po sa pagpapauna. Salamat din po sa pagbisita, sir. Bali, may konting katanungan lang po, sir. Paano po nabuo yung
idea para po itayo yung bahay dito po sa taas ng ibabaw ng bato? Actually, sir, itong history talaga nito, umpisahan ko muna kasi may bahay kasi ako dito sa baba. Tagal na rin, 1984 pa yung aming lupa dyan. So, marami na akong kaibigan na dito sa Batangas. Inalok lang sa akin itong ng kaibigan ko. Opo. Itong property na to, which is wala naman sa panaginip ko, hindi ko ma-imagine na magkakaroon pa ako ng isang ganitong property. Ngayon, nung inalok nga sa akin ng friend ko, nagka-interest kami. Baga, hindi naman siya nagka-interest, kundi parang tinry lang namin mag-asawa na bisitahin. Kasi nga, friend naman yung nag-alok. So, sabi namin ng mag-asawa, bisitahin natin, malapit lang naman dito yung inaalok na yan. Yung gaya ng mga sa ibang interview ko, nung makita ko tong location na to, parang na-amaze ako dun sa view. Sa view. Actually, sa view talaga ako na nagka-interest. And then, ang plano naming mag-asawa is kubo lang sana. Kasi nga, yung budget nga, consider natin yung budget, kubo lang. Pero na-notice ko, yung bandang huli ay yung hangin dito, alam mo naman, nakita mo ngayon, talagang sobrang lakas ng hangin. Presko na mga Oo, sobrang lakas ng hangin kaya naisipan namin na mukhang hindi practical na ang gagawin namin ay isang kubo lang. So yun, napilitan kaming gumawa ng isang konkretong bahay. Yung nakatayo nga dito sa bahay sa bato, which is, yun nga, gaya ng sinabi ko, wala sa panaginip namin na magkaroon ng ganitong bahay dahil unang-una yung budget natin, no? Hindi naman tayo mayaman. Pagdating po sa halimbawa sa Sa safety. sa safety po kasi di ba alam naman po natin kakaiba po nasa ibabaw ng bato. Naka-encounter na po ba kayo dito ng malakas na lindol? Actually, naka-encounter na, sir. And kaya hindi ko makalimutan, June 15, 2023, nung kinover to ng GMA Regional, inabutan sila ng lindol dito, 6.3 na lindol. Pero nasa Manila po ako noon dahil may work pa ako that time. Ayun, tumawag sa akin si Dennis Abante ng GMA Regional na inabutan sila ng 6.3 na lindol dito. And thanks God at doon naman after nung lindol, wala namang naging damage yung bahay. So sa tingin ko talagang binigay naman sa amin ng Diyos to. Sa tingin ko yung protection nandun lagi. Kasi 6.3 which is malakas na rin po yun pero yung bahay wala talagang naging damage. Sabi ko matibay talaga itong bato na to. Gaya ng mga kwento ng mga matatanda dito na sabi yung bato na yan, matagal na yan, ni minsan wala pa kami nakikitang nalalaglag na bato kasi may mga kabahayan din po dyan sa baba. So sabi ko nga, safe nga naman siguro ang tira nito. Basta tiwala lang siguro sa taas, gano'n lang siguro. Yung regarding po naman po sa pag-open nito sa public, paano po nagsimula yun? Actually, itong bahay namin is gaya din ng mga natanong din naman sa akin yan before na itong bahay namin ay bahay bakasyonal lang talaga. Intended talaga to bahay bakasyonal or retirement house, kumbaga. And then 2023, medyo buo na yung bahay. And yung taga-Talumpok nag-request na i-open ko sa public kasi ang ano talaga dito, sir, ang pinapasyalan talaga dito is yung Mount Banoy. So sabi nga ng mga taga-Talumpok ay i-open ko sa public ng Holy Week from Thursday hanggang Sunday lang dapat. So pinayagan ko kasi para daw yung mga namamasyal sa Mount Banoy may iba pa silang option na pwedeng pasyalan na which is talaga namang ma-amaze ka rin dahil 360 degrees ang view dito sa bahay. So yun, may nagpunta nga na vlogger, may naligaw na vlogger and it so happened na yung vlogger na yun gumamit ng drone. So nakita talaga yung bahay na literally nakapatong talaga sa bato. Nakita talaga yung beauty ng bahay. And then nag-viral. So alam mo naman pag nag-viral, nagkaka-interest na nga yung mga iba pang vlogger. Ngayon, marami ng vlogger na pumunta kasi nga nag-viral nga eh. And then ako naman, inabutan din ako ng hiya kasi nga ang mga tao nagkaka-interest, pupuntahan yung bahay. Tapos makita sarado. Sabi ko, parang nakakaya naman doon sa mga mamamasyal, gusto mamasyal na pagdating sarado. Kaya nag-post ako doon sa FB page ng Bahay sa Bato. Sabi ko, i-open ko na lang sa public. Ng Saturday and Sunday lang. Kasi actually, hindi naman talaga siya intended for business. Kaya pag pumunta ka dito, libre pumasyal. May donation box lang kami, siyempre, sa maintenance. At meron din naman kasi akong caretaker na nagbabantay dito every Saturday and Sunday. Kasi
most of the time nasa Manila ako eh. So walang tao dito. So yung caretaker lang. So binibigyan din natin sa caretaker kahit paano. Yung mga donation ang yun ang binibigay ko rin sa caretaker ko. Bali, open po ito ng Saturday, Sunday lang po, no? Saturday and Sunday lang talaga, sir. Pero may, alam mo, for example, pwede mag-staycation or mag-overnight. May open po ba ito? Hindi. Actually, sir, nakapag-overnight naman kami dito pero yung mga friends lang, yung mga office mate, classmate nung high school, nung college, mga ganun lang. Mga friends, mga kamag-anak, mga ganun lang. Pero yung sa ibang mga Totally yung public talaga. sa public, Hindi talaga siya. hindi pa, sir. Oo, kasi unang-una, pasilipin pa tayo ng city niya. Uy, baka pinagkakitaan mo na yung bahay mo. Di ba? Which is ito, lang to, private property to eh. So wala tayong business permit. Unang-una, mahirap na. Mahirap lumagay sa alanganin. Bali, anong taon po pala ito nag-start i-build na bahay niyo po dito? 2021 to. December. December 2021. Mga isa't kalating taon din bago nabuo yung bahay. Pero halos bago lang din po, almost 5 years, ano? Malapit na mag 5 years. Malapit na 5 years. Pero unti-unti lang. Di naman talagang binigla na talagang nabuo yung bahay na... Actually, ngayon nga, nakailang taon na rin pero may mga konti pa tayong mga dinadagdag. Pagka may budget, dagdag. Ganun lang. Kasi di naman kulang yung budget natin ang kinoconsider siyempre. Lagi. Sa sa lahat ng gustong bumisita doon po, ano po masasabi niyo po sa gustong pumunta dito? Open naman. Basta sabi ko nga, Saturday and Sunday lang kayo pumunta. Walang problema. Pumunta kayo dito. Libre naman. Magbigay ng donation. Okay. Kung wala, okay din. Wala namang kaya nga donation lang. So, pumunta kayo rito at marirelax kayo dito. Dahil sa 360 degrees na tanawin dito. Kasi basta lahat ng dito, talaga ma-appreciate mo lahat ng angle ng dito sa location ng bahay. Bali, house tour na tayo ni Sir Nick sa bahay niya. Pakita sa atin kasi may mga bago doon na ginagawa dito. Okay, sir. Ipapakita po sa atin ni Sir yung Okay, sige. Pasyalan natin dito yung... Saan po tayo magsisimula, sir? Dito na lang, sir. Bali, may mga bago pa po kayong... Eto, hindi naman to bago. Dati na naman to. Yung mga bago nating dinadagdag ay nandun sa labas. So, dito sa loob ng bahay, same pa rin naman sa mga dating tsura. Sige po. So, yan yung malit na kwarto. Okay. May kwarto po dito. Malit na space ginawa natin kwarto. Sayang eh. Sayang. Pwede po. Sayang ang space. Di mo na kailangan dyan mag-aircon. Ay, oo. Buko pa na. Dito tayo sa baba, sir. Baba po tayo. Yeah. Malawak po pala talaga to, Maliit lang, sir. Actually nga, sinacrifice ko na yung living room dito kasi nga, most of the time, normally, pagka nandito yung mga friends, talagang sa taas naman talaga ang ang concentration ng pag-stay nila, hindi na dito sa loob ng bahay. Kaya yung living room natin, natin yan. Sinacrifice na natin, walang living room dito sa loob ng bahay. So, ito naman yung pupuntahan natin, sir. Ito yung kwarto ng aming nagsusolong anak. Pasukin natin, sir. Pasok po tayo. Maliit lang to, sir. Maliit lang. Ito Yan. po. Okay, ang Yan cute, yung no? Bahay, yung Ganda ng painting niya. Tapos, yan yung kwarto. Tas, mayroon ditong meron naman siyang terrace dito, sir. Yan ang terrace niya. Bali, bihira po kayo mag-stay dito? Siguro sa isang buwan, 2 beses lang kami papasyal dito. Parang bahay bakasyonan nga lang talaga. Tapos ito yung view po, no? Yan. So yung matatanong po doon, ano po yan? Yun yung Fortune Cement. Nung araw, Fortune Cement nung araw yan. Pero ngayon, dahil binili siya na Republic, Republic Cement na. Kayo po. So, Yun, sir, gaya ng nabanggit ko sa iyo kanina, yung mga ibang mga additional na para mas may iba pang attraction, or hindi naman attraction, kumbaga maging komportable pa yung ibang mamamasyal kung sakali man. Yan ang dinagdag natin, sir. Naglagay tayo ng CR dyan, may shower room din. Yan ang dinagdag natin. Naglagay tayo ng hagdanan dyan, papunta dun. Diyan po sa baba. Yun po yun. Bali yun po yung, makikita po natin yan doon, sa baba po. Mamaya, para makita rin yung sa baba, yung silong natin na plano nating pagandahin pa. Pero ngayon, medyo magulo pa kasi ongoing pa eh. So, pagkatapos siguro niyan, siguro mas ma-appreciate ng mga mamamasyal pa. Sige po. Sige. Ayun. Ito palang kwarto ng aking anak,
may access din siya dun sa CR niya, kaya hindi na siya lalabas pa. May CR po dito. Apo. Okay po. Tapos dito, sir. Ito naman, sir, yung aming kwarto mag-asawa. Master's bedroom. Baga, ito. Ito po. Oh. Okay. Yan ang master's bedroom namin. Maliit lang. Napakaliit lang ng kwarto. Kasi maliit lang yung ating area. Sige. Tapos yung CR niya. Saan mo rin, sir, para makita mo rin yung... Okay. Okay. May CR na maliit. May maliit na CR. Okay. Ayun. Patayin ko lang yung ilaw. Sige, sir. Tapos, huling room na pupuntahan natin, yung parang guest room na rin namin na matatawag to, sir. Dahil maliit lang, kita mo maliit lang. Pero double deck po siya. Double deck naman, oo. Okay. At kung medyo ang mga bisita natin gusto talaga na mas malamig pa, may aircon. May aircon pa rin. May aircon, oo. Pero actually dito, hindi na gaanong nagagamit ang aircon dahil malamig na sa lugar. Bali, mayroon po siyang, 4 na kwarto kasama yung maliit po, no? Tapos, yun, yung isang CR natin, pinaka-common na CR. Ito yung common na CR Ito po, common CR. Yan ang common. Okay. Pero ganda po, no? May heater, heater po? May heater, oo. Okay, Malamig ko talaga dito pag ganyang panahon ng amihan, paglamig o December, yung hirap ng maligo na walang heater. Tapos malit na kitchen. Kasi malit na pamilya lang naman. Dinisign ko to para sa malit na pamilya. Ito po yung kitchen niya po. Kasi isang anak. Ano po, lalaki o babae? Babae po yung babae. Swerte niyo. Nagtatrabaho na rin naman. So kaya kami mag-asawa, retired na kami. Kasi enjoy natin ang buhay. Kasi wala na nang ibang pagkagastusan. Enjoy na lang. Kaya nag-retire na kami mag-asawa. Saan po tayo next, sir? Meron. Pero actually, sir, medyo magulong alam dito. Makikita mo, misis ko rito. Saan po? Nagtatago eh. Hindi. Nandito yung mga gamit natin. Ilalagay dun sa misis ko. Siya po. Ito yung mga gamit din. Nakalagay lang dito para dun sa CR. May entrance din pala. May entrance ito din talagang dito. pinaka-main entrance po. Baka paakit dun sa taas po. No? May kit pa kayong aso. No? Bagong paligo eh. Kit, no? Pinaliguan eh. Kaya nakapatong muna dyan. Tapos, pababa na po tayo, no? Dito tayo sa baba, sir. Sige po. Expect nyo lang na medyo makalat kasi ongoing. Bali, mapapansin nyo dito kasi under construction kasi yung ibang dinadagdag ni sir dito na pasilidad niya sa loob. Yan, silipin natin. Okay po. Ito po yung talagang nakapatong po talaga sa bato, no? Ito yung bato na to, talagang di naman namin tinanggal yan. Yun, medyo nagalaw na ngala namin, medyo akalungkot din ng konti. Pero nilagyan kasi namin ng hagdanan. Baga inukit namin yung pinaka-step niya. Yun. Tapos, yun naman, mga ekstrang, pwedeng dyan matulog. Okay. O, kung sakali lang, yung mga lalaki. Oo, no? Oo. Ngayon, dyan nag-i-stay yung aking mga, ito yung forma namin. Ano pa pangalan niyo, sir? Si Roy. Okay, Ayan ang gusto forma kayo namin. batiin. Pinabati ko yung asawa ko. Taga saan po kayo, sir? Nabaliches. Nabaliches. Pero stay in po kayo dito, no? Guys, ito po talaga yung bato, no? Yan yung bato. Grabe. Nahirapan din kaming ukitin yan, itong mga step niya na yan. Grabe, tibay talaga, no? Nag-effort din talaga ito sila Foreman, sila Roy. Bali, ito po talaga yung pinaka-pundasyon ng bahay. Yan ang pundasyon niya. Grabe, no? Nakabaon talaga sa bato, no? Yung bagong bahay. Grabe. Kita pa lang sa itsura ng bato niya, napakatibay, no? Tiba yan. Bahay na bato. Sa bato yung Tapos, pinatong. ito yung nadagdag na, naglagay ako na isa pang terrace dito. Ito po yung... So, pag nalinis yan, medyo na yan. Sa ganda kasi ng view niya, oh. Kita-kita mo talaga. Ayun, ito yung hagdanan. Papunta naman doon sa yung pinagawa nating CR na may shower room din doon. Pwede po natin masilip. Hindi pa tapos sir eh. Hindi pa Pero, tapos. Pero ang okay ganda lang po. Okay lang din naman. May painting po, no? Ganda ng painting, oh. Sorry naman. Ay, sala. Nadumihan pa si sir. Sorry, paring Jess. Basa pala. Nadumihan pa tuloy si sir. Okay lang. Ito po yung common CR na rin po ito. Common na CR dito. Para talagang nasa labas talaga. Kasi silipin ko Medyo lang. magulo pa nga lang. Okay.
Ito yung magiging CR ng Ito yung shower room niya. Ayan po. Shower po. Ito magiging shower room niya. Sineparate lang natin yung para doon sa CR. Ayan. Ito naman po sa dudumi, ganyan. Ayun. Tapos meron pang, overlooking pa dito, no? May prutas pa dito ng Chesa ba yan? Chesa po, Sarap dito, napaka-presko. Ganda. Ang ganda pagbasdan pa po, Bali yun na siya, ilang step. 1, 2. Parang gano'n, no? Opo. Ang gagaka-design niya, Ayan, Tapos siya, Actually, may iba pang plano dito, sir. Kaya nilagay namin tong na to. Pwede po akong lumapit dito sa Apo. Na-miss na kasi ako dito sa bato na to, Talagang, ito po talaga pundasyon po talaga. Yan ang pundasyon niya, bato. Grabe, ito yung bato, Ito yung poste niya, Tibay. Ito talagang tunay na bato. Dahil kay pundasyon na bato, ito Tunay na bato talaga. bato sa bundok. Tapos, Sir Leo, ito yung aking pintor ngayon dito na hinire ko rin galing Manila, si Jess. Ano, sir? Ano po, sir, Jess. pangalan niyo po? Yes. Baka may, Tour ng Batangas. baka may gusto mo kayo batiin. Tapos mala architect, dito naman ako sa Batangas ngayon. Nakikita mo na ako. Salamat. Pintura pa rin dito sa Batangas na naman. Salamat. Okay po, sir. Saan po yung next natin dito sa baba? Ano naman po ginagawa dito sa may entrance? Dito sa entrance, ito intended din to para dun sa, kasi may mga bisita rin kasi ako dito na mga friends ko. Gusto rin lang, may tent area daw. Kasi gusto rin lang nag-tent din. Ganun. Pwede Mag-set maglatag up ng tent dito. Pwede rin dyan. Tapos, dinagdagan ko pa ng isa pang tent area nandito. Sa baba po. Ongoing pa. Yan. Dito po. Yan. Pero ang ganda po, no? Yan, papatagin namin yan. Ito. Para pwede rin mag-tent dyan. Kung sakaling type natin mag-tent, pwede rin mag-tent. Actually, pwede pa siyang step by step po, no? Yung isa pa na yun, tent area Plano din rin po yun. Lalagyan, yun, kasama yun. lalagyan din po ng tent dito. So, pwede rin mag-set up ng tent dyan. Ayun, para yung mga bisita natin, lalo na yung bahay natin, hindi naman talaga kalakihan. Nakita mo naman yung bed capacity niya is 7 lang. So, yung iba, gusto mag-tent, Pwede po. pwede rito. Di ba? Ma-accommodate natin kahit marami sila. Nais din na rito, bumisita dito sa Bahay sa Bato. Ito yung makikita natin yung may arko tayo dito na nakalagay Bahay sa Bato. So, sa mga nagpupunta dito, hindi talaga maalis sa kanila pag nandito sila, ay nagpapapicture dito kasi nakikita nga yung natin, yung nakalagay na Bahay sa Bato. Ngayon, kung gusto nyo mag-unwind, pumunta lang kayo dito, wala namang entrance. Yun, walang entrance. Kung may donate tayo, mag-donate tayo. Kung wala naman, it's okay. Walang problema doon. At least, ma-enjoy nyo yung view. Yun lang naman. Gusto natin ma-share din yung mga tanawin dito especially dito sa Talumpok. Yung pumasyal kayo dito at bukas siya every Saturday and Sunday. Maybe I was blind, too scared of the lonely. Maybe I just needed someone to hold me. All the signs were there that this wasn't working. And after a while I just couldn't take the hurt. It left a hole in my chest on the day that she left, but it was for the best. I was praying down on my knees and I still can't believe you showed up out of the blue. I'm so happy it hurt when they walked out the door. Happy they left my heart broke on the floor. Happy I don't have to fight anymore. Had to leave it behind. They so real
pain. Love's got a funny way of showing up when you least expect it. It can light up your darkest days, baby, if you let it. It can pull you out of your deepest pain. It's the sun on your skin right after the rain. It's that you just know everything's gonna